Ang saya. Isang barangay na labada? Puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Oh, so good. Komeo sa tanghon. So bagay sa bawat celebration. So easy, so dumb. Komeo sa tanghon. Kumeya Sotanghon. So good. Sotanghon. Champion na milyonaryo pa. Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos tax-free. Dahil eto na naman ang champion na milyonaryo pa. At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipag na rin man sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Ba, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na milyonaryo pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. Dulot na matinding takot at kaguluhan sa San Jose National School, Tacloban City matapos maganap ang isang insidente ng pamamaril. Umabot na sa 4, tatlo yung mga balagita at isang binatang konfirmadong nasawi. Can we say that actually someone is at fault here? I think definitely there will be people at fault. So number one, I think just to put it out there talaga, yung mga adults surrounding the child, the fact that they were able to get access, na may access sila sa barel. Eh, yung bata na yan, nakamatay yan eh! Nakamatay yan! Nakamatay yan ang tao! So ano? Ibababahay pag-asa lang yun? I think walang may isang sagot kung paano talagang Pilipinas ang oras, 7 minuto makalipas ang 7:00 ng umaga. Maynila! Maynila! Ito ang Pilipinas!
Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Araw ho tayo ng Linggo, Agosto 9, 2026. Ito po si Leth Narciso at ito ang programang Maynila, ito ang Pilipinas dito sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maynila, Maynila, ito ang Pilipinas. Sa ulo ng ating mga balita, malalakas na pag-ulan magpapatuloy pa raw ngayong araw ayon sa Pag-asa. Maynila, Maynila, ito ang Pilipinas. 7 katao na italang patay sa ulang dala ng habagat. Maynila, Maynila, ito ang Pilipinas. Lamesa Dam nananatili sa critical level. Marikina River nakataas pa rin sa first alarm. Maynila, Maynila, ito ang Pilipinas. Daan-daang mga pasahero at sasakyan stranded sa mga pantalan dahil sa masamang panahon. Maynila, Maynila, ito ang Pilipinas. Pader sa bahagi ng EDSA Ayala gumuho. Maynila, Maynila, ito ang Pilipinas. Malakihang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo asahan sa Martes. Maynila, Maynila, ito ang Pilipinas. At ngayon sa detalye ng ating mga balita, makararanas pa rin ng malalakas na pag-ulan ang malaking bahagi ng bansa ngayong araw ng Linggo. Sa panayam ng kay Weather Specialist Veronica Torres sa programang Sunday Update, sinabi nito na hanggang ngayong araw, mararanasan ang peak ng malalakas na pag-ulan dahil sa southwest monsoon o habagat. Asahan anya ang monsoon rains na ang ibig sabihin ay tuloy-tuloy ang pag-ulan at paminsan-minsan lang titigil sa Ilocos Sur, La Union, Abra, Benguet, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Habang occasional rains naman ang mararanasan sa Metro Manila, sa nalalabing bahagi ng Ilocos Region, nalalabing bahagi ng Cordillera Administrative Region, Nueva Vizcaya, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro at Antique. Sabi ni Torres, sa mga susunod na araw ay mas hihina na ang ulan na mararanasan. Pakinggan natin ang panayam kay Weather Specialist Veronica Torres. Opo, actually yun lang naman po yung dahil nga po nahatak po siya ng bagyo ay nagiging maulan po sa malaking bahagi po ng ating bansa. And nakikita ba natin na magtatagal pa ito sa mga susunod na araw o at least hanggang ngayong araw na lamang ito ng Sunday? At least yung peak ng mga malalakas na pag-ulan posible hanggang ngayong araw ng Linggo, and then sa mga susunod na araw although maulan pa rin naman pero hindi na or possible na mas less compared to the although posible pa rin naman yung moderate to at times heavy rain. Maynila, Maynila, ito ang Pilipinas. 3 sama ng panahon ang binabantayan ng Pag-asa ngayong araw. Ayon sa Weather Bureau, huling namataan ang Typhoon Dolphin sa layong 745 km northeast ng Itbayat, Batanes sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Pero hinahatak pa rin ito ang southwest monsoon o habagat na nagdadala ng malalakas at pabugso-bugsong pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. Samantala, 2 tropical depression ang binabantayan rin sa labas ng PAR. Ang isa ay huling namataan sa layong 3,415 kilometro silangan ng extreme northern Luzon. Taglay nito ang pinakamalakas na hangin na aabot sa 45 km per hour malapit sa gitna, pagbugsong aabot sa 55 km per hour at kumikilos pasilangan, hilagang silangan sa bilis na 40 km per hour. Ang isa pang bagyo ay nasa layong 1,950 kilometro silangan ng extreme northern Luzon. Taglay rin ito ang pinakamalakas na hangin na aabot sa 45 km bawat oras malapit sa gitna. Pagbugsong aabot sa 55 km per hour at kumikilos pakanluran timog silangan sa bilis na 20 km per hour. Hindi inaasahang papasok sa loob ng bansa ang 2 bagyo at wala ring direktang epekto sa Pilipinas. Maynila, Maynila, ito ang Pilipinas.
Umakyat na sa 7 ang bilang ng mga nasawi sa magkakahiwalay na insidente ng pagkalunod at pagguho ng lupa dahil sa patuloy na malakas na pag-ulang dala ng habagat. Kabilang sa mga nasawi ang isang menor de edad na unang naiulat na nawawala noong Biyernes matapos mahulog sa ilog sa barangay Langlangka First, Candon City, Ilocos Sur. Natagpuan ito nitong kahapon ng umaga at idineklarang patay sa Candon General Hospital. Kabilang rin sa naitalang nasawi ang mga biktima ng pagkalunod sa Luna, La Union at Alaminos City, Pangasinan, habang 2 ang nasawi sa pagguho ng lupa sa isang kainan sa La Trinidad, Benguet. Mayroon ding magkapatid na namatay matapos tamaan ng bumagsak na tipak ng bato sa Rodriguez, Rizal. Samantala nasa higit 26,000 individual mula sa higit 8,000 pamilya sa halos 200 barangay sa 17 bayan ng La Union ang apektado ng mga pag-ulan. Mahigit 1,700 ang nasa evacuation centers habang may iba pang lumipat sa alternatibong tuluyan. Naitala rin ang pagkasira ng 20 bahay sa ilang lugar sa La Union, habang umabot na sa 15 million pesos ang tinayang pinsala sa agrikultura sa Pangasinan at higit 100 milyon sa infrastruktura. Patuloy na binabantayan ang mga binabahang lugar sa pagguho ng lupa at pagtaas ng tubig sa ilang bahagi ng Central Luzon, Zambales at Romblon. Maynila, ito ang Pilipinas. Malapit na sa spilling level ang Lamesa Dam sa Quezon City habang umapaw naman na ang Upper Wawa Dam na konektado sa Marikina River. Sa report ng PAGASA Hydrology Division, nasa 79.9 meters na ang antas ng tubig sa Lamesa hanggang ngayong umaga ng Linggo. Mabagal man kung ituring ng ahensya ang pagtaas ng tubig sa dam, sinabi sa DZRH ni Hydrologist Richard Orendain na maaari itong umabot sa 80.15 meters na spilling level mamayang gabi o bukas ng umaga. Kahit may El Nino or wala, halos nasa recovery period na tayo ng Angat Dam. Kapag nag-umpisang umangat yung Angat Dam, magkakaroon ng, sabihin na natin, break, yung monsoon break, bababa ng konti, and then pag may monsoon rains na naman, angat na naman siya. Sa nakikita natin dahil saturated na nga yung watershed ng Angat Dam, may possibility konting ulan lang posibleng tumaas. Oras na sumobra, inaasahang makaaapekto ang tubig nito sa mga mabababang lugar sa Tulyahan River mula Fairview, Forest Hills, Quirino Highway, Santa Quiteria at San Bartolome sa Quezon City, maging sa Northern Expressway at sa La Huerta sa Valenzuela at ilang lugar sa Malabon. Samantala, iniulat ni Orendain na umapaw na ang Upper Wawa Dam na umabot na sa 135.68 o 69 meters, mas mataas sa 135 meters spilling level nito. Dahil dito inaasahang tataas pa ang level ng tubig sa Marikina River na ngayon ay nasa unang alarma na. Yung Upper Wawa natin, yung dito along doon po sa taas ng Old Wawa Dam, umaapaw na po. Sa kasalukuyan, yung monitoring natin dito sa Marikina River is halos unti-unti lang naman yung mga pagtaas ng level ng tubig along Marikina River. Nagpakawala naman ng tubig ang 2 dam sa lalawigan ng Benguet sa gitna ng nararanasang matinding pag-ulan, epekto ng habagata. Base sa datos ng DOST PAGASA, binuksan ang tig-4 na gates ng Ambuklaw at Binga Dam. Aabot sa 281.20 cubic meters per second ang pinakakawalang tubig sa Ambuklaw, habang 317.53 cubic meters per second naman sa Binga Dam. Patuloy naman ang pagtaas ng level ng tubig sa Angat Dam na kamakailan ay bumaba sa critical level. Maynila, ito ang Pilipinas.
At dahil nga sa tuloy-tuloy na ulang epekto ng habagat, unti-unti nang nakababawi ang level ng tubig sa Angat Dam na siyang pangunahing source ng tubig sa Metro Manila. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Pagasa hydrologist Richard Orendain na umangat ng 2 metro ang antas ng tubig sa Angat na nasa 160.98 meters ngayong linggo ng umaga. Malayo man sa 180 meters na normal level, sinabi ng eksperto na may indikasyong nasa recovering stage na ang Angat na magugunitang sumadsad sa below critical level nitong nakaraang mga linggo. Ibig sabihin, mas madali nang tumaas ang tubig sa dam dahil saturated na ang watershed nito. Or wala, halos nasa recovery period na tayo ng Angat Dam. Kapag nagumpisang umangat yung Angat Dam, magkakaroon ng, sabihin na natin, break, yung monsoon break, bababa ng konti, and then pag may monsoon rains na naman, angat na naman siya. Sa nakikita natin, dahil saturated na nga yung watershed ng Angat Dam, may possibility konting ulan lang posibleng tumaas. Maynila! Maynila! Ito ang Pilipinas! Nakataas pa rin sa unang alarma ang Marikina River matapos umabot sa 15.52 meters ang antas ng tubig kaninang madaling araw. Dahil yan sa patuloy na pagbuhos ng ulan, dala ng hanging habagat. Dahil dito naka-red alert status pa rin ang Pasig City at patuloy na binabantayan ang Marikina River dahil sa posibleng pagtaas pa ng tubig sa oras na muling lumakas ang ulan. Nakaantabay din ang Incident Management Team at Emergency Operations Center ng lungsod ng Pasig. Maynila! Maynila! Ito ang Pilipinas! Pilipinas ang oras, alas 7:19 ng umaga. Kia ora, I'm Stephanie Adanza, 48 years old, and I'm working as a Member of Parliament Support Advisor here in Wellington, New Zealand. I'm very happy that a friend recommended MX3 to me. When I opened the box of MX3 and it said, the best decision of your life, wala nang doubt. I get to be part of a product that has a role in the good news, the Great Commission. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayaw.
Luzon. Amoy nakaka-joyful! Bigay yan. Kasi, of course, we can imagine all these parents are probably feeling I can never forgive. Hindi ko kayang ipagpatawad o magpatawad sa mga taong ito kahit mga bata pa to. And karapatan nila maramdaman yun. Instead, mas palakasin, mas palalimin pa ang ating mental health services, ang ating community mental services, ang ating family development services. Luzon, Visayas at Mindanao. Isang oras na balita at talakayan ngayong araw hunang At ito linggo. ang programang Maynila, ito ang Pilipinas. Samahan po ninyo hanggang alas 9 ng umaga sa Isyong Pambayan. Giselle Rico po. Ako naman si Edniel Parroso. Maraming salamat and of course sa mga sumama sa atin. Luzon, Visayas at Mindanao, programang Ang Galing Mo Daw. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Muli ako po, si Art. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Check na araw mga health checkers. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Kasama pa rin ang ating mga eksperto. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde. Ito po ang Radio Henyo sa DZRH. Una po ng isang magandang hapon. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Check na araw mga health checkers. Pilipinas, Metro and Mega Manila, it's a midweek Wednesday. Malusog na gabi po, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang evening, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayong salamat sa inyong pagpaminaw, pagtanaw. Pa rin ang ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNDS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Match up entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Kumusta ho ba ang panahon sa inyong mga lugar? Kumusta ang sitwasyon, lalo na dun sa mga lugar na nakararanas ng matinding pagbaha? Talaga namang walang tigil ang ulan mula pa nitong nakaraang linggo, Biyernes. Webes pa nga Kasi alam ko Webes pa may mga suspendidong klase o kaya naman ay suspendido ang face-to-face classes hanggang nitong Biyernes. Buong Sabadong ang ulan dito sa Metro Manila ay lalakas, mawawala, tapos nariyan na naman
At talaga namang ang warning na galing sa NDRRMC ay mayat-maya Ngayon hong araw ay mayroon pang rainfall warning. Nasa red warning level ang Metro Manila, Cavite, Batangas, Bataan, Zambales, Laguna. Maging sa lalawigan ng Rizal, Pampanga, at Bulacan. Yan ho yung sa red warning level. Orange warning level naman ang iba pang parte ng Bulacan. Pampanga, sa Tarlac, Laguna, yellow warning sa Quezon, Tarlac, at Nueva Ecija. Ayan, kaya ingat-ingat ho. Ngayon ay kaninang bago ako umupo, wala namang ulan dito sa area ng Pasay, pero ay parang yung oras ngayon na alas 7:28 na ng umaga, pero parang madaling araw pa dahil sa sobrang dilim ng kalangitan. Kanina, report ni Lakay Romy Gonzales, yung sitwasyon sa Baguio City, sa May Benguet, at maging yung mga kalsada, paakyat ng Baguio. May mga ilang bahagi na sarado dahil sa landslide at sa rock slide. Napakadelikado ho. Siguro kung hindi naman importante, pwedeng ipagpaliban na muna, yung mga lakad sa ganitong masama ang panahon. Kahapon pala may dalawang landslide at isang rock slide dyan sa bahagi ng Olongapo City. Epekto pa rin ho yan ng tuloy-tuloy na pag-ulang dala ng habagat. Nagkaroon ng landslide sa Big Time Street sa Sitio Tabakuhan, Barangay Santa Rita, na nakapinsala sa isang bahay. Isa pang landslide ang naitala sa Tabakuhan Road na nakapinsala sa 3 bahay naman at nakaapekto sa 3 pamilya o 10 individual. Iniulat rin ang rock slide sa Tabakuhan Road na sumira rin sa 3 bahay kung saan kabilang na sa mga naapektuhan ang 19 na miyembro ng pamilya. At maraming mga pagbaha. Maging dito sa Metro Manila, kabilang ang ilang lugar sa Quezon City. Batay sa monitoring ng Metropolitan Manila Development Authority at ng Local Government Unit, kabilang sa mga binaha sa QC ito ang Del Monte, Siena, Apolonio Samson, Mariblo, Doña Imelda, Santo Domingo, Damayang Lagi, Tandalon, Manresa, Ayun, at humupa naman, mabuti na lang at humupa kaagad, Pero mayroon pa ring mga nasa evacuation center na abot sa halos 200 pamilya. Sana nga ay tumigil na yung pag-ulan dahil isa pa sa binabantayan ay itong Lamesa Dam na malapit na sa spilling level, at kapag umapaw daw ay mayroong mga lugar na maapektuhan. Kaya sana rin ay naka-alerto yung ating mga kababayan dyan sa mga lugar na madalas na binabaha kapag umaapaw ang Lamesa Dam. May ilan pang mga lugar na nasa flood watch ng Pag-asa Hydrology Division. Silipin ko lang kasi nakita ko to kanina. Ayan ang mga major river basins kabilang sa Pampanga, ang Agno, ang NCR Pasig, Marikina, Laguna, Dibay, Abra, at ang Buklaw, Binga, San Roque sa Basin Dam. Yan yung problema, hindi pa rin sapat yung mga imbaka natin ng tubig. Kapag nitong mga nakaraang araw, pinoproblema natin yung
posibleng kakapusan ng tubig dito sa Metro Manila. Ngayon naman ay sobra-sobra ang tubig. Ang problema hindi lang doon sa dam na kailangang madagdagan ang tubig. Ang problema doon sa dama yung ibang mga dam na kapag umaapaw ay apektado naman yung ating mga kababayan kapag nagbubukas ng gate itong mga dam na ito. At dahil pa rin sa malalakas na pag-ulang naranasan nitong weekend, gumuho ang isang bahagi ng pader ng Forbes Park sa EDSA Ayala northbound kahapon o kagabi, kasabay ng pagbuhos ng malakas na ulan at walang tigil na pag-ulan sa Metro Manila. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority, 2 lane ang nasakop ng gumuhong pader bandang mag-aalas 9 kagabi, dahilan para bahagyang bumigat ang daloy ng trapiko. Agad namang rumesponde ang mga MMDA enforcer at emergency response team para sa agarang paglilinis at pag-alis ng bumagsak na pader. Maynila! Maynila! Ito ang Pilipinas! Nasa halos 500 pasahero naman, truck driver at cargo helper ang stranded sa ilang pantalan sa Western Visayas, Bicol at Southern Tagalog dahil sa masamang lagay ng panahon dulot ng habagat. Ayon sa Philippine Coast Guard, nasa 126 rolling cargos at 9 na barko ang stranded. Nasa 12 barko, 6 na tugboat at 3 barge naman ang napilitang sumilong dahil sa hindi magandang kondisyon ng dagat. Sa kabuuan, 20 pantalan ang minomonitor ng PCG na naapektuhan ng masamang panahon. Patuloy ring minomonitor ng Coast Guard ang kondisyon ng mga pantalan at karagatan at pinapayuhan ang mga biyahero at operator ng mga sasakyang dagat na sundin ang mga abiso para sa kanilang kaligtasan. So siguro dun sa mga bibiyahe na sasakay ng barko pupunta sa mga pantalan, siguro mas maiging i-check nyo na muna para iwas na sa abala. Kasi kung pupunta kayo, tapos pagdating ninyo sa port, ay wala palang biyahe ang barko, di sayang. Eto naman ang good news, ayan, para ngayong linggo dahil asahan daw ang malakihang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. Batay sa Means of Platts Singapore, maaaring mabawasan ang presyo ng langis sa 40, sobrang taas nun. 4 na piso, ayan, 4 na piso at 50 sentimo hanggang 5 piso kada litro sa diesel. Gayon din sa gasolina. Epekto daw yan ng magandang indikasyon sa diplomasya sa pagitan ng Amerika at Iran. Sana nga ay magtuloy-tuloy na rin yan, Dahil nitong yung huling pagtaas bago yung magkano ba yung rollback no nakaraan, piso yata, tapos itong 4 na piso hanggang 5 piso, mas malaki pa rin yung naunang itinaas, hindi pa nakakabawi. So sana naman ay magtuloy-tuloy na. Ayan, itong nakaraang linggo ay inanunsyo ng palasyo yung itinaas sa 12 pesos kada litro ang diskwento sa lahat ng public utility vehicles. Para dun sa ilang mga tsuper ay makatutulong kahit papaano, pero mas marami ang hindi kontento. Sabi nga nila, kakarampot masyado. Dahil 'di ba ang inihihirit nila ay yung taas pasahe na siya namang iniiwasan ng pamahalaan dahil sa epekto naman sa commuter. So, kumbaga binabalanse nila paano bang matutulungan ang sektor ng transportasyon, yung mga tsuper at operators na hindi naman makabibigat sa commuters. At 'di ba, ang isa pa rin ang naging rekomendasyon kasi ay 20 pesos sana, itaas sa 20 pesos kada litro yung discount. Pero batay dun sa naging pag-uusap sa palasyo kasama ang Department of Transportation at iba pang stakeholders, kasamang economic team. So, yun, 12 pesos. Magsisimula yan sa August 15, pero kung hanggang kailan, wala pa hong binabanggit. So, pag-aaralan pa yan.
Maya-maya, hingi pa rin tayo ng update sa iba't ibang lugar, sitwasyon sa iba't ibang lugar. Marami ang mga nagpapadala ng mensahe. Ayan, kabilang dito sa Bulacan daw, maghapon at magdamag na umuulan. Sa amin sa Mindoro, Occidental at sa Oriental, may mga pagbaha rin. Dito sa Norte, marami rin ang mga binahang lugar. At dun sa mga kababayan natin na nasa peligrosong lugar ay maging alerto ho tayo at sumunod tayo sa mga otoridad. Kapag pinalilikas, lumikas na muna, naunawaan natin yung inconvenience na manatili sa mga evacuation center. Kaya lang, para rin ho kasi sa kaligtasan ninyo, at siyempre, nung ating mga rescuer, kasi mahirap na yung kung kailan mataas na yung tubig, di ba? Saka tayo magpaparescue. Abay, may pamilya rin yung ating mga rescuer na nag-aalala sa kanila kapag nalalagay sa alanganin yung kanilang buhay kapag ganitong mga panahon. Pilipinas ang oras, alas 7:38 ng umaga. This time check is... Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Champion na milyonaryo pa. Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos. Tax-free. Dahil eto na naman ang Champion na Milyonaryo pa. At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipang rin sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo ba? Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-Champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na Milyonaryo pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV.
Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Luzon, Visayas at Mindanao. Isang oras na balita at talakayan ngayong araw hunang At ito linggo. ang programang Maynila, ito ang Pilipinas. Samahan po ninyo hanggang alas 9 ng umaga sa Isyong Pambayan. Giselle Rico Ako naman si Edniel Parroso. Maraming salamat and of course sa mga sumama sa atin. Luzon, Visayas at Mindanao, programang Ang Galing Mo Daw. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Muli ako po, si Arnie. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Check na araw mga health checkers. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Kasama pa rin ang ating mga eksperto. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde. Ito po ang Radyo Henyo sa DZRH. Una po ng isang magandang hapon. Curious ka ba sa marami? Maynila, ito ang Pilipinas. May mga naiulat po na bahang lugar sa may Metro Manila. Bata ito sa MMDA sa mga alas 7:24 kanina. Dito sa bahagi ng Quezon City, ang EDSA P-Tuazon Tunnel northbound. Gutter deep daw ho yan, pero nadaraanan naman ang lahat ng uri ng sasakyan. Sa Las Piñas City, Alabang, Zapote Junction, Las Piñas City hanggang Tuhod. Hindi raw humadaraanan ng light vehicles. Maging sa Marcos Alvarez Road, Las Piñas City Wonderland to Save More. Hanggang Tuhod rin daw ho at hindi maaaring daanan ng light vehicles. Sa Parañaque City, sa Ninoy Aquino Oyster Plaza, Parañaque, half-tire dip, hindi maaaring daanan ng light vehicles. Maging sa Dr. A. Santos Avenue sa harap ng SM Sukat northbound, Barangay San Dionisio, above gutter dip, passable to all types of vehicles. Pero sa bahagi ng Dr. A. Santos Avenue sa harap ng SM Sukat southbound, Barangay San Dionisio, hindi humadaraanan ng lahat ng uri ng sasakyan. Para ho doon sa ating mga kababayan na baka may mga lakad ho kayo dito sa mga lugar na ito o madaraan kayo dito sa mga area na ito. Dito sa Pasay City, Rojas Heritage Intersection, gutter deep, pwede namang daanan ng lahat ng uri ng sasakyan. Maging sa Rojas Boulevard EDSA intersection, gutter deep rin ang baha dyan. Sa Mandaluyong City, F. Ortigas, corner Boni Avenue, gutter deep, passable to all types of vehicles. Sa Malabon, MH Del Pilar Street, may silo, half gutter, passable to all types of vehicles.
Yan, maging sa MH Del Pilar Street, Tatawid Santulan. At sa Don Basilio Bautista Hulong Duhat. Gutter deep rin ang baha pero pwede naman dahong daanan ng mga sasakyan. Sa lungsod ng Maynila, sa may Rojas Boulevard, Pedro Hill Service Road, gutter deep, passable to all types of vehicles. Maging sa UN Avenue Taft, gutter deep pero madaraanan ho ng lahat ng uri ng sasakyan. May mga lugar kasi na baha tapos paglampas mo doon wala namang tubig. Kasi kanina nung papasok ako, may area dun sa bago umakyat ng Dimasalang Bridge. Ayan, may gutter deep rin yung baha doon. Yung area lang na yon, pero paglampas naman doon ay wala na. Tapos dito rin sa may bahagi ng Lacson Avenue yung papunta ng Quiapo area. Yan, may mga bahang lugar pero nadaraanan naman ng sasakyan. Ang kagandahan ay yung dating mga lugar na nakikita nating mga baha dito sa area ng Maynila ay wala na at least yung mga, kasi dati nakikita naman natin yung iba ginagawa pang swimming pool, yung mga lalo na yung mga tunnel. Ngayon wala hong tubig dyan. Pero syempre, itong mga ganitong insidente ang nagpapaalala na naman sa ating mga kababayan dun sa sangkaterbang flood control projects dapat. Yan, para matugunan yung ganitong mga pagbaha. Pero dahil hindi naging maayos yung mga proyekto, kung hindi substandard ay sabi nga ni Presidente ay guni-guni. So ghost projects. Kaya nakararanas tayo ng ganitong mga pagbaha, Imagine niyo hindi pa bagyo ito, bagamat malakas na pag-ulang dulot ng habagat. Dahil nga nagbabago ng yung panahon, sana nga, 'di ba? Dapat sana. Yun yung inaagapan, 'di ba, ng pamahalaan ng ating mga opisyal. Lahat ng opisyal sa iba't ibang lugar kasi kabisado ninyo yung lugar ninyo, 'di ba? Alam ninyo ang sitwasyon diyan kapag malalakas ang pag-ulan. Kumusta naman dun sa parang dekada na, 'di ba? Dekada na alam na natin na talagang bahain, and yet ganon at ganon ang problema. Okay, yung ilan sa ating mga kababayan, ayan, binibigyan tayo ng update. Sabi niya, si Edgar Fernando, dito sa Santo Domingo, Nueva Ecija, maghapon at magdamag na umulan, minsan napakalakas din. Sa may dito sa Tagaytay, ganun din ayan, biglang lakas daw ng ulan, sabi ni Concepcion Cabasi. Sa may good morning po, Balagtas, Bulacan, San Juan, lubog din po hanggang hita, sabi ni Antonio Sol Cruz. Sabi naman ni Ronald Velasco, dito po sa amin sa Sampaloc, Maynila, wala na so far. Ayan, maya i-update natin. Kaya ingat-ingat dun sa, lalo na dun sa ating mga kababayan na nakatira o yung mga bahay ay nasa malapit, nasa tabing ilog, nasa tabing dagat, o kaya naman ay nasa gilid ng bundok na alam nyo na prone sa landslide. Isipin ho natin yung ating kaligtasan. Okay, ayan. At mag-commercial daw muna ulit ako dahil may isang gap pa. Ang Pilipinas ang oras, alas 7:52 ng umaga.
Babalik tanaw sa 87 taong legasiya ng DZRH na pagtagumpayan na ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas. Ang iba't ibang pagsubok, kabilang na ang bangungot noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Impormasyong naihatid ng himpilang KZRH ang siyang naging kaagapay ng mga Pilipino at nakasama hanggang sa nakamit ang kalayaan. At nang muling mapas sa kamay ng mga Pilipino ang kasarinlan, nagbukas din ang panibagong yugto para sa himpilan. Mula sa KZRH na kalaunay naging DZRH, ang mga balita at impormasyon ang nagsilbing gabay ng mga Pilipino. Naging hudyat ito ng panibagong simula at patuloy na paglago, kasabay ng pagsilang ng mga programang nag-iwan ng bakas sa kasaysayan at sa puso ng bawat Pilipino. Check na araw mga health checkers. Pilipinas, Metro and Mega Manila, it's a midweek Wednesday. Malusog na gabi po, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang evening, Luzon, Visayas at Mindanao. Salamat sa inyong pagpaminaw, pagtanaw. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Ngayong ika-87 taon ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas, ang DZRH, patuloy pa rin magbabalita, magseserbisyo at magbibigay pag-asa sa iba't ibang sulok ng bansa. 1994 nga nang inilunsad ng One Nation, One Station sa inisyatibo ni NBC Media Group Chairman Mr. Fred J. Elizalde. Naabot ang nasa 97% ng populasyon sa Pilipinas gamit ang nationwide satellite broadcast. Patunay ang 20 relay stations mula Luzon, Visayas at Mindanao sa patuloy na dedikasyon ng DZRH sa loob ng maraming dekada. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Kasabay ng mga hamon at pagbabago sa paglipas ng panahon, nananatiling tapat ang DZRH sa paghahatid ng serbisyo sa publiko. Mas pinalawak ang pagpapaabot ng balita at impormasyon, hindi lang sa radyo, kasama na rin ang telebisyon, live streaming at social media para ihatid ang mga kwentong makabuluhan at napapanahon saan ka man naroroon. Mula noon hanggang ngayon. Maynila, ito ang Pilipinas! Sabi ni Lori Duruin, sa Tuguegarao City, walang tigil pa rin daw ang ulan. At maging si Ronaldo, tumaasa. Zambales, non-stop ang ulan. Ay, oo nga. Sa Zambales, may babalaho yung mga otoridad sa mga motorista dahil daw sa paglambot ng lupa at paglaglag ng mga bato sa gilid ng bundok sa San Marcelino, Zambales. Ayon ho sa San Marcelino Public Information Office, unti-unting gumuguho ang lupa sa Sitio Dalmar, Barangay Aglao, habang nagsimula na ring mahulog ang mga bato mula sa itaas ng retaining wall. Ang naturang kalsada ay ginagamit ng mga residente at biyahero mula sa mga barangay Aglao at Buhawen. Kaya pinag-iingat ho yung mga dumaraan dyan at pinapayuhang iwasan muna ang mga hindi kailangang biyahe sa lugar dahil maaari pang lumala ang paggalaw ng lupa at magdulot ng landslide. Yung tubig sa tatlong tulay din sa may Olongapo City nasa warning level na daw ho. Ito ay yung sa may Del Rosario Bridge, Santa Rita Bridge at Calaklan Bridge.
Nako, sa La Trinidad, grabe rin yung pinsala ng ulan, ano? Ang sunod na, mangangamba tayo sa presyo ng mga gulay, di ba? Kung marami yung napinsala nitong masamang panahon ng mga pananim dyan sa Benguet, siguradong apektado tayo sa presyo ng gulay sa mga susunod na araw. Mayroon muna tayong public service dahil yung career service examination daw ho ng Civil Service Commission ngayong araw sa 3 rehiyon sa bansa ay kanselado dahil nga sa masamang panahon, ano? Ito ay sa Region 4, Batangas, Cavite, Laguna, Rizal, maging sa Cordillera Administrative Region, sa Baguio, La Trinidad at Abra, at dito sa National Capital Region, all testing centers. Ayan, para daw ho sa mga examinees na apektado, pinapayuhang i-monitor ang official Facebook page ng Civil Service Commission Regional Office at Civil Service Commission's official communication channels para sa update at reschedule ng inyong exam. Sayang naman, naudlot pa. Well, wala ho tayong magagawa dahil yan ho ay epekto ng masamang panahon. At least may pagkakataon pang mag-review ulit. Kaso kapag ganyan, 'di ba, na alam mo ngayon na yung exam mo, para matapos na sana, 'di ba? Ayan, good luck sa mga mag-exam kung kailan man yung reschedule ng inyong civil service exam para sa kanilang eligibility, ayan, na makapagtrabaho sa gobyerno. Okay, muli ingat-ingat ho sa ating mga kababayan na manatili hong nakabantay sa lagay ng panahon. Ayan, marami ang nakatutok sa atin, nakikibalita, syempre nag-aabang ng update. Dapat ganyan lagi, updated tayo, lalo na kung kayo ay nasa lugar na medyo peligroso. At saka mag-aabang tayo sa pinsala nitong habagat dahil marami na naman ang mga taniman na nalubog sa baha. Sana naman ay makabangon at sana ay huminto na itong ulan. Huwag naman dire-diretso. Pwede namang umulan saglit. Okay na ho kami kasi medyo nadagdagan na daw yung Angat Dam. Muli dun sa mga hindi naman importanteng lakad, ipagpaliban na ho muna yan, ha? Isipin natin ang ating kaligtasan at muli sama-sama ho tayong magdasal para sa ating mga kababayan at sa ating bansa. Maraming salamat. Ako po si Leth Narciso at sa susunod na linggo magkakasama pa rin ho tayo dito sa Maynila. Ito ang Pilipinas. Susunod na si Manang Milky Rigunan sa mga isyong pambayan. Pilipinas ang oras, 2 minuto makalipas ang 8:00 ng umaga. Wow, ang saya.